Magandang gabi sa mga netizens na hindi mapakali kung hindi naka-online. Sabi nila, ang internet ay forever. Lahat ng pinopost mo, lahat ng sinesearch mo, naiiwan bilang digital footprint. Pero paano kung isang gabi, habang nag-i-scroll ka, isang website ang kusa na lang mag-pop up, isang site na hindi nagbebenta ng sapatos o gadget, kundi ng huling hantungan mo sa digital na mundo. Ako si Mang Hector. Huwag mong i-click ang I accept sa terms and conditions kung hindi mo nababasa ang fine print dahil baka ang kiniklik mo ay ang petsa ng sarili mong paglisan. Pakinggan mo ang kwento ng Living.exe. Si Kevin ay isang hardcore gamer at tech enthusiast. Isang gabi, habang sinusubukan ng isang bagong dark web browser, isang link ang lumitaw. Eternal Link, your final customization. Sa pag-aakalang isa itong bagong horror game, pinasok ito ni Kevin. Ang interface ay napaka-realistic. May mga options para sa kabaong, bulaklak, at pati na rin ang background music ng iyong burol. Galing ng graphics, bulong niya habang pinipili ang isang itim na kabaong na may gintong lining. Pinili niya ang live stream package at ang interactive mourners. Pero habang nag-o-on ng mga settings, napansin niyang ang preview window ay hindi isang 3D model. Ang ipinapakita nito ay ang mismong kwarto ni Kevin. Nakita niya ang kanyang sarili sa monitor, nakaupo sa harap ng computer. Biglang may lumitaw na notification. Assembling your order. Please stand by. Narinig ni Kevin ang isang mahinang kalabog mula sa ilalim ng kanyang kama. Kirk, Kirk, tunog ng kahoy na hinihila. Nang sumilip siya, nanlamig ang kanyang buong katawan. Isang sulok ng itim na kabaong, ang eksaktong kabaong na pinili niya sa website, ay dahan-dahang lumalabas mula sa ilalim ng kanyang kama. Binalikan niya ang computer para i-close ang browser. Pero ayaw nang gumalaw ng mouse. Ang screen ay nagpakita ng countdown. 0:59 until burial. Anong kalokohan to? Sigaw ni Kevin. Sinubukan niyang tumakbo palabas ng kwarto. Pero ang pinto ay naging isang digital image na lang. Flat, walang hawakan at hindi mahawakan. Ang buong paligid niya ay unti-unting nagiging pixels. Ang amoy ng kwarto niya ay nagbago mula sa amoy ng kape. Naging amoy ng sariwang lupa at sampagita. Sa screen, ang interactive mourners ay nagsimula ng dumating. Nakita niya ang mga avatar ng kanyang mga magulang at kaibigan. Pero ang kanilang mga mukha ay nakasabog at ang kanilang mga iyak ay tunog ng distorted na audio. Kevin, bagay sa iyo ang pinili mong suit, sabi ng isang boses mula sa speakers. Ito ang boses ng system admin, pero boses ito ni Kevin na may halong static. Dahan-dahang bumukas ang kabaong sa ilalim ng kanyang kama. Isang invisible na puwersa ang humila kay Kevin pababa. Habang nahuhulog siya sa loob, nakita niya sa monitor ang huling status update sa kanyang Facebook. Kevin is now offline, permanently. Pagpikit ni Kevin, ang huling narinig niya ay ang tunog ng Windows shutdown at ang pagpako ng takip ng kabaong sa totoong mundo.